Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang araw pong muli na punong-puno ng pag-ibig, pag-asa at kapayapaan. Kasama na rin ang kalakasan na mula sa ating Panginoong Diyos, ang aking pong nais na ibati na naway sumainyo ngayong araw na ito. At tayo po muli ay dadako sa ating pong pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng programang ito, ang araw-araw na pagpapala. Bago po ang lahat ng yan, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat muli sa panibagong pag-asa na dulot ng umagang ibinigay mo sa amin. Totoo nga po, Panginoon, dapat kaming magalak at magdiwang, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagsasawang magpala at samahan kami araw-araw. Kaya ngayong araw ito, Panginoon, banal na Espiritu ng aming mahal na Diyos, hayaan mo po, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakataon muling makasulyap sa iyong salita at magkaroon po ito ng kapahayagan sa bawat isa sa amin na magiging sanhi ng aming kalakasang aming magagamit upang patuloy na luwalhatiin ka. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, itong aking babahagi, marami na po ang katuruan or preaching na po na narinig ko tungkol sa bagay na ito. Pero alam niyo po, ang isang bagay na nakakatuwa kasi sa katulad natin na po, mga nagbabahagi o nag-share ng kalakasan sa iba, ay kung ito po ay mismong nangyayari sa ating mga buhay. Yes, that's why my title for today is Finishing Strong. Kasi talagang bilang naglilingkod sa Diyos, naranasan ko po na napakabuti niya talaga na walang lugar na ikaw ay manghihina kapag kasama mo ang Diyos araw-araw ng iyong buhay. Kaya sa araw na ito, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang isang talata, na talagang nagbibigay ng kalakasan sa akin. At ito po yung matatagpuan sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatang 4, 7-8. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin. Sabi po ni Apostol Pablo, nanatili akong tapat sa pananampalataya at ngayon may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. So nakikita ko po dito na bilang mga tinawag ng Diyos, tayo po mga Kristiyano ay may sinasabing sinalihan na paligsahan. Kung kayo po ay partikular, lalong-lalo na sa mga track and field event talagang meron po talaga tayong sinisimulan or starting line at mayroong finish line. At kinakailangan pong bilang mananakbo, sabi nga po dito ni Apostol Pablo, ay tumakbo tayo na nais nating makamit yung unang premyo. At dito po sa talatang aking binasa, ay bibigyan daw po niya tayo ng putong ng korona ng katuwiran kapag tayo po ay nagtagumpay sa ating pong tinatakbuhan. At bilang isang mananampalataya, ito nga po ay kinakailangang bigyan po natin ng lubos na pagpapahalaga. Kaya naman si Apostol Pablo, ang sabi niya po dito, puspusan akong nakipaglaban. Ito po yung word agad na nakita ko po dito, nag-strike agad sa aking puso at nagpasigla ng aking pananampalataya. Kasi bilang mga Kristiyano at nakakilala sa Panginoon, naunawaan na natin ang kanyang salita at naranasan natin ang kanyang kabutihan, ito yung isang bagay na wag pong mawawala sa atin bilang mananampalataya. Yung paggawa ng buong sigla at buong sarili nating inilalaan ang ating mga buhay at ginagawa natin ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ng may katangiang tinatawag na puspusan. Puspusan, mga kapatid. So kapag ganito yung taglay nating sa ating mga sarili, yung kapanghinaan tingin ko
mawawala along the way habang tumatakbo po tayo para makarating sa finish line. Huwag magbabago yung ating pong pag-iisip patungkol sa mga bagay na kinakaharap natin, anumang hamon, anumang challenge yung kinakaharap natin, kinakailangan nandun pa rin yung buong sigla at puso na may handang gawin ng puspusan na po ang pagharap na po sa anumang hamon ng buhay, ito man ay sa trabaho, ito may sa pamilya, ito may sa ministeryo, hanggat ang Panginoon po ang nasa sentro ng ating buhay, tiyak po na makakarating tayo ng finish line. So yan po yung sinasabi niya dito kasi nga po, sa mga bagay din po sa dulo ng talata na nakita ko, no, ito daw po ay ibinibigay ng Panginoon dun sa mga nananabik sa kanyang pagbabalik. Kayo po ba ay nananabik po sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Naniniwala po kung ganun din kayo. Kaya lang, napakahalaga nga po yung kalagitnaan habang tayo nagsisimula patungo sa dulo ng ating takbuhin, ano yung mga magaganap sa kalagitnaan while we are on the journey going to the finish line. So yan po yung kinakailangan pong talagang maipaunawa sa atin. Ano po? Kasi marami pong sumusuko kalagitnaan ng takbuhan. Meron namang 3/4, konti na lang, matatapos na, umayaw pa. Naku po, ako po napakabuti ng Diyos sa simbahan. No, na kung saan tayo po kanyang inilaan dito po sa gawain ng JCSGO dahil kung saan po kayo simbahan nadalo, basta nagpapatuloy tayo at pinangahawakan natin yung pangako ng Diyos, makakarating talaga tayo ng buong sigla at maririnig natin sa dulo ng takbuhan ang sasabihin ng Panginoon, sabi niya, my good and faithful servant, enter now into the joy of my kingdom. Yung pa napakagandang marinig yon kapag tayo po ay nasa harapan na ng ating Panginoon. Kaya dito po, sabi nga niya, yung mga nananabik. Alam niyo po kasi may mga pangyayari sa buhay nating bilang mananampalataya na minsan pinanghihinaan tayo, minsan nalalambot tayo sa ating takbuhin, at minsan yung iba naririnig ko na naiintindihan naman ako ni Lord, no? Talagang may mga ganitong mga panahon at pagkakataon na talagang parang ayaw ko na magpatuloy. Siguro naman kaawaan ako ng Diyos. Yun nga pong isang magandang dapat nating limiin sa ating sarili. Na sa panahon ngayon, habang tayo ay nasa panahon ng tinatawag na age of grace o panahon ng habag o ang biyaya ng Diyos ay kumikilos sa ating buhay, kailangan ilapit na natin sa Panginoon dahil ang biyayang ito ay naghahatid ng lahat ng ating kailangan to sustain us, to heal us, to deliver us. Bibigay po lang lahat yan ng biyaya ng Panginoon habang tayo narito para tulungan tayo maging malakas araw-araw sa ating pananampalataya. At tandaan nga po natin, sa mga panahon na ito, ang ating Diyos ay nagbibigay nag-uumapaw na biyaya sa ating buhay. Pero sinasabi po ng salita niya na sa dulo ng panahon, sa kanyang muling pagbabalik, ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi na po siya yung magiging, siya na po yung ating justifier Pagdating sa dulo ng panahon, siya na po yung magiging judge sa atin. So, yung grace na nararanasan natin sa ngayon, naunawaan niya tayo, at pinalalakas niya tayo para manatili tayong malakas sa takbuhan ng pananampalataya. Pero dapat po makiisa tayo sa Kanya upang maranasan natin talaga yung lahat ng biyaya ng Diyos at tulong niya upang tayo makapamuhay ng maka-Diyos. Dahil sa dulo ng panahon, pagharap natin sa Kanya, siya po ay yung judge na natin. Hindi na po yung grace ang iiral doon, but judgment. Pero kapatid, congratulations dahil alam kong ang nais mo ngayon ay magpatuloy, naritong banal na Espiritu, para i-push tayong lahat, maglagablab, mag-apoy, manalangin, magbantay, sabi nga po sa kanta. At sigurado po sa finish line, matatapos nating malakas. Lahat tayo ang takbuhan na nilagay sa ating harapan. Kaya sa mula po sa talatang ito, tandaan po natin, sabi po, puspusan. Puspusan. Anumang bigat, anumang hirap na ng mga hilahil natin, mga dinadala natin, isipin po natin, Lord, tulungan mo akong maging puspusan ang aking pagtugon
sa iyong pagkakatawag. At sa gayon, Lord, maparangalan kita, maluwalhati kita sa pamamagitan ng aking buhay. Kaya mula po sa talatang yan, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na kami po ay biniyayaan mo ng panibagong siglat kalakasan, maging ang biyaya ng iyong salita, Panginoon, na ipinahatid mo sa amin upang kami katagpuin, Panginoon. Tunay nga na limitado lang ang aming alam, limitado lang ang aming kalakasan, at Lord, maiksi lamang ang aming panahon dito sa lupa. Pero Lord, sinabi mo sa iyong salita, isang buhay na ganap at kasiyasiya ang nais mong maranasan namin, Panginoon. At ito ay sa pamamagitan po ng iyong biyaya. Kaya salamat po, Diyos, na lahat ng kalakasan ay binubuhos mo sa amin, sa lahat ng aming pangangailangan na hindi kami magkukulang, upang sa gayon, Panginoon, maparangalan ka namin at sa iyong pagbabalik, Panginoon, kami po ay may pagsasama mo sa aming tunay na tahanan, walang iba kundi ang kalangitan na kinaroroonan ng iyong trono, mahal naming Diyos. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa na aking mga kapatid at mga nakikinig sa programang ito. Lord, dalangin po namin, Lord, walang manghihina hanggang sa dulo ng takbuhan, masigla kami dahil kami araw-araw iyong pinagpapala. Thank you, Lord. Salamat po sa iyong lahat ng kapurihan at kalulatian sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Tayo po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po and Shalom!